mapaunlad ng mga rapper dito sa ACRL at saka sa Manta. Pakyo ko, boy. Tamang oras, matulog ka na maaga, alagaan mo sarili mo. Good luck, galingan mo. Ang ina-game. Ito pala yung lip cram ng ACRL. Talagang kapuna-puna. Kaya lang naman nasabing ko si lip cram kasi di ka din nag-flash ng tae mo, tanga. Pinapuri-puri ka lang, kala mong galing-galing mo. Kaya mamumuhian ka na ng mga kasalubong mo, iho. Kasi sila mismo na amoy kang amoy tae, king ina mo, ayaw lang magsalita kaya sinasabi nilang ikaw yung lip cram dito. Kasi kilala naman natin si Lip, tama? Sa multi matataas, versus schemes niya malakas. Habang ito naman, si Nas may mga pang mongoloid na bars. Nasabihin siya yung tao, kala mo di nakaka-open. Bilang fan ni Lip Cram, di mo deserve ng ganong compliment. Kung sa tournament sa batch 4, umabot ka ng hanggang dulo, well, tulad ka lang nga din ni Lip, na malalaglag sa dulo. At speaking of tourna, ang dali ng buhay mo ng batch 4 sa Mantra, pare. Pero ay mo, kalaban mo si RSB. Yung takot lumaban sa akin na mukhang binabae. Pero prep sa laban mo sa kanya, sobrang lap trip nun, pre. Pilipino tayo, ba't ba pinipilit mo mag-English lang tae-tae? Kasi nung laban nyo ni RSB, sinabihan mo siya na baguhan siya at di niya kaya mambalagbag. Pero pagkatapos nun, putang ina, yung linya mo ang wak. Because I raised my flag when I am rookie of the year. Ha? Because I raised my flag when I'm a rookie of the year? Ang tournament na yon, nasa nakakagulat doon, siya pa nanalo sa battle na yon. I mean, gets ko naman yung reference kay Cooper Flag. Pero ba't yung line mo naman ganun, Brad? Yung pronunciation parang imitation ng lumang coach ni Manny Pac. Kilala mo si Freddie Roach? Ganun ka mag-English, tang ina ka. Tapos ang lakas-lakas mong line mo, kala mo matatas magsalita? Tapos ito, semis versus Omen, sabi mo, Nemo, di namin nahanapin. Nemo, gago par wala rin. Pinupunto na mali pronunciation ni Omen pero siya ganun gawain. Galing man line map pero mga lines walk dapat dito habang pinapanood min, pinabato dapat ng bato at binubugbog ng mga audience. Oh, hinahanap tamang pronunciation kasi di ko ginawa na pain. Pues, eto yung banat na magugulat ka at eto yung Nemo akalain. Kasi di mo akalaing babagrain ka ng bago. Kahit lyrics ko sakto para sa'yo sumusobra na nga ako. Para ko pumipiglas habang binubugbog ka at sinisinit sa sako. Pero para sa akin, para lang kita pinipitik sa bibig tsaka sa braso. Speaking of bibig, please, huwag ka na mag-English, Brad. At kung ano man kinalaman nun sa bibig mo, ibig ko na sabihin, shut the fuck up. Ito mag-English ha, tangina ka. Now step up to the mic like you go, like you're ready to go to war. But every word you spit, I don't know what it's for. Subtitles couldn't save you, neither could autocorrect. You battled in English, but English ain't battled back yet. Nas got bars, but problem is, nobody knows what they are. Sounds like you learned English from a buffering car. I needed a translator and still left confused. Bro, you didn't lose the battle, the alphabet did. You practice these bars, I can tell by the passion. But passion don't fix what your tongue keeps on mangling. The crowd ain't silent cause you're hard, they're just waiting for one complete sentence to finish without breaking. Nas, retire the English. It's not yours to borrow. Every punchline you land just brings the language more sorrow. Webster's dictionary filed a restraining order. Your mouth's turned into a crime scene because of the vowels that you murdered. So, fuck you, Nas. Di ka magaling. Isa ka lang autistic na na-discover yung rap nung na-board ka magbatil-til. At di para sa'yo itong pagbabatil, halatadong napipilitang kalampre. Parang baklang puwera sa kumantot ng babae sa apartel. Karga niyang pangalan Nas pero di siya intimidating. Parang matalinong gumagamit ng jargon para manalo ang debate team. Kung ginagaya mo yung Nas na may kilala na record label, ikaw makikilala ka lang kapag bangkay mo nilagyan ko ng yellow tape, pre. Hindi ikaw yung magpapakamatay. Kasi hindi ikaw yung magpapapatay. Kasi di ka marunong kumalabit. Uunahan na kita bago pa isip mo mungulit. Kapag nakita kita sa daan, ipaparanas ko sa yung pagsasambulat na malupit, papaulanan kita ng bala. Tupac incident. Gets mo na kung paano ako mag-isip. Di ko kailangan ng mahabang setup para ideas i-connect. Willing ako i-risk lahat ng angles kada 4 bars kasi ganun ako confident habang ikaw pinaparami yung words na para bang nagpapahaba ka ng essay sa Word document. Kaya Nas, salamat sa panalo.
Pag ikaw pa pinili ng mga hurado, sila naman papahihiin ko sa takot. Babay ha. Huwag ka nang babalik dito forever. And that's 5 minutes, Nas Daily. See you. Never. Siya si MJ, goated wannabe. Kahit pangalan ay hango sa magiting pare, tanga ka pa rin. Kaya ngayon ang pagkatalo ay iyong nasapin at inyong alamin ng agwat ng MJ sa akin. Gamat siya yung Michael Jordan pero ako yung Black Nazarena. Kaya kapit mahigpit sa gagawin kong pagbayo at danasin mo tong hagupit ng bagong pinadalang bagyo at alam ring mas malupit ang makabago na anyo. Kaya ang masakit na si MJ yung may hawak ng bansag pero ako ngayon yung may hawak sa'yo. Also known as Kaiser, yung sinalanta ng Undoy. Tinalo ka ni Undoy, binugbog ng malala, pinamumog ng baha. Buti ngayon nakaharap ka pa pero hindi ka nga nakatagos sa bagyo, sa gumagawa pa kaya. Oo, sa Undoy yung katawan kalas-kalas na. Di kasi marunong sumipat ang anggel kaya ayan kanyang napala. Kaya paano ka makakataka sa mga mata ng Diyos na parang Eye of Hurricane sa dalang salanta. Kahit sa ang liga ilagay pa ay tatanga-tanga. Pero hindi lang yung pagkatalo at pagkabobo. Pag-usapan natin yung tanga-tangahan mong pagboto kasi real talk. Laban ni Mike Marauder kay Amiled yung katangahan tinodo na. Si Amiled lang daw yung naintindihan kaya ayun binoto niya. Wow. Naintindihan mo si Amiled kada battle? Baka pwede kada laban niya bigyan mo kami ng subtitle. Pero hindi talaga yung pagboto na walang kwenta. Ginampitan ni Mike yung ganyang angle kaya ito yung tunay mga repa. Nagpa-survey kami sa Mantra. Mga awards sa kanya-kanyang kinagalingan na style para naman ganahan yung karamihan sa liga. Kaso si Kaiser pabida. Pinagkait yung boto na mas deserve pa ng iba. Mula best in creativity, scheme, angle, flow, punchline at multi. Binoto niya doon si Ash Balanom. Sadyang nawalan ng choice si Lodi. Sadyang laman ng kanyang utak ay kaunti. Lahat ng style na punta kay Ash. Tapos yung binoto mo sa Lepil si Boss G. Seryoso ka tol? Dalawang battle pa lang si Ash sa Mantra. Tanga-tanga mo brother. Pero mas tatanggapin ko pa kung si Ash yung binoto mo sa angle. Kasi wala tayong magagawa sa sa katangahan mo nakakabader. Kasi ginawang basihan na ata yung laban ni Ash sa ACRL. Yung boto pa lang dito sa online, tanga-tangat ka ng nakakaumay. Paano pa kaya yung pagboto mo sa tunay na buhay? Pero out tayo dyan. Huwag natin pag-usapan yung politics shit. Masyadong malawak mga ganyang usapin. Ibang angin na lang ang aking uunahin kasi kung sumahin, I get a power that at just one pop tatama ka agad. Just like flowers sa pagsibol na hangad kahit sino nilalamon. Like buttercup na so beautiful pero kahit sino nilalason. Parang bubbles sa problem solving, ito'y sinasabon at blossom na lang ang kulang, pwede na pang pinong-pinong binabaon. O parang magulungan nilalaon. Di masabi yan sa technical. Yan pang bagitong technique par. Kahit sino kasi inahain sa'yo kaya di mo napansin yung nakakalasong chemical o chemical. Powerpuff, bubbles, blossom, buttercup. Pero di yan Powerpuff Girls reference. At alam niya na rin. O just lang ang hindi nakakaalam. Yung bubbles, blossom, buttercup. Alam nyo ba kung ba't kaming dalawa lang ang nakasunod dyan sa lahat? I-search niya sa YouTube. Ayan yung mga kanta niya na wak. Hindi nila alam kasi hindi ka naman kilala. Ni walang audience sa nahatak. Kaya wala kang pake kung ayan ang aking ginana. I-cancel nyo yung pag-search ng mga kanta. Yung YouTube isara. Kasi hindi naman ikaw yung lalabas kasi di ka naman kilala. Pero sa mga nag-search na, evidence yan mga sir. Ebidensyang walang lumabas na Kaiser. Pero napakinggan ko grabe naginit. Nagtunog lang siyang igit. Kasi yung rap sa beat sa pilitang pinilit. Parehang offbeat. Parang verse ni Ash Balanom sa Infinite. Pero kanina pa, hindi pa papansin laging si Ash Balanom. Wala na bang iba? Kung binigay mo kasi agad si Mateo, hindi sana ikaw yung natira. Pero sige, wag na tayo maging pleaser. Just focus dito kay Kaiser. Balikan natin tong laban mo kay Ash. Di ako mapanatag. Laban mo kay Mike. Di ako mapanatag. Yung script na nakalatag, di na lang pinesto sa kanyang lapag. Yung mukha mo dun pare nakakabanas. Yung mukha mo dun pare nakakabanas.
Ayan. Makita-kita ko nakakabanas, nakatingin lang siya sa taas. Pinahirapan yung sarili. Nung makita-kita ko, sadya nakakawili. Kamukha mo yung live na sinapian dun sa TV. Balik tayo. Balik tayo Balik tayo mga repa. Nakatingin siya sa taas, animoy may sinasamba. Sadyang demonyo na lumapit. Huwag na kayong naghihinala. Di nyo pa ba kinikilala? Nakatingin niya sa taas kasi ako yung tinitingala. Time.